Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay si John. Nakatira po ako sa isang kondo kasama po ang mga kaibigan ko. Nangyari ang kwentong ito na magkaroon ng blackout sa aming kondo ng isang gabi. 11 PM, biglang nawalan ng ilaw. Nakalimutan ko nag-anunsyo ang aming kondo isang araw bago na magkakaroon ng blackout dahil sa maintenance. Nasa kwarto ako, nanonood ng ilang video sa YouTube nang biglang nawala ang ilaw. Sobrang madilim. Kaya sinindihan ko ang flashlight ng aking smartphone at nagliwanag ang buong silid. Pagkatapos ay naalala ko ang anunsyo ng kondo tungkol sa blackout. Hindi ako handa kaya hindi ako sigurado kung tatagal ang baterya ng aking smartphone. Mabuti na lang may power bank ako at LED light na pwede kong isaksak sa power bank ko. Dahil walang aircon, nagsimula ng uminit ang buong unit. Kaya binuksan ko ang bintana ng kwarto ko. Naisip kong kumuha ng malamig na tubig mula sa ref. Kaya pumunta ako sa kusina. Nang lumabas ako ng pinto ng aking kwarto, narinig kong may sumitsit sa akin. Parang may tumatawag sa akin. O may bagay na gumagawa ng tunog na iyon. Tumingin ako sa paligid gamit ang flashlight ng aking smartphone. Pero wala akong makita ni sino man o anumang bagay na maaaring magdulot ng tunog na iyon. Lalo na alam ko ako lang mag-isa ang nasa unit. Ang isa kong kaibigan ay nasa inuman kung saan. Ang isa naman pumunta sa kung saan di ko alam. Pero hindi ko na masyadong pinansin ito. Kaya pumunta ako sa kusina. Binuksan ko ang refrigerator at kumuha ng malamig na tubig. Nakakita ako ng pudding kaya kumuha na rin ako. At sinara ang pinto ng ref. Pagkatapos isara ang pinto ng ref, napansin kong may dumaang anino sa tabi ko. At naramdaman ko ito. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Kahit na sarado na ang refrigerator sa harap ko. Nagsimula ako muling tumingin sa paligid gamit ang mga ilaw na mayroon ako. Ngunit walang ibang tao doon, kundi ako lang. Nagsimula na akong kabahan. Pero nagpasya akong huwag na naman itong pansinin. Dahil mag-isa lang ako at ayokong makaramdam ng takot. Binuksan ko ang pinto ng aming balkonahe para makapasok ang sariwang hangin. Umupo ako sa may mesang kainan. Kumain ng puding at uminom ng malamig na tubig.
Habang kumakain ako, napapatingin na lang ako sa paligid, sumusulyap sa ilang madilim na bahagi ng unit. Pero wala akong nakitang kakaiba. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik na at hindi na rin gaanong mainit dahil sa sariwang hangin mula sa balkonahe na pumapasok sa unit. Nagsisimula na akong antukin, kaya naghugas na ako ng pinagkainan at bumalik sa kwarto. Pero sinisigurado ko na nakasarado ang lahat ng pintong papasukan. Nakapagtataka lang kasi hindi rin gaano kainit sa kwarto ko nung pagpasok ko. Medyo malamig pa nga. Hindi naman ganun kalamig dun kahit bukas ang bintana. Kaya sinarado ko ang pinto ng kwarto. Binatay ang LED light ko at pinanatiling naka-charge ang phone ko sa power bank na nasa mesa. Nahiga ako at hinayaan ko na lang nakabukas ang bintana. At muli, ang buong kwarto ay nabalot ng dilim. At doon, sa kwartong yun, bigla ko na naman narinig na may sumitsit sa akin. Pero iba ang pagkakataong ito. Parang may kasama ako sa loob ng silid. Parang tumatawag sa akin. Sobra akong kinabahan at natakot. Iniisip kong kunin ang smartphone ko para ilawan ang paligid, pero hindi ko magawa. Hindi ko maigalaw katawan ko sa sobrang takot. Lalo na't medyo malayo ang mesa. Kailangan ko pang tumapak sa sahig para maabot ito. Mabilis ang tibok ng puso ko. Rinig na rinig ko sa tainga ko. Tapos narinig ko ulit. Pero ngayon, mas malapit. Parang lumapit ito sa kama ko. Kung ano man ang nilalang na gumagawa ng tunog na yun. Kaya nagtago ako sa aking kumot. Nanginginig sa takot. Ang puso ko ay tumitibok na parang tambol. At nagsimula na akong pawisan. Kahit hindi naman gaano mainit ang kwarto. Sinubukan kong manatiling tahimik upang marinig kung naroroon pa rin ito. Kung ano man at sino man iyon. Naghintay ako ng ilang minuto. Pero matahimik lang ang kwarto. Aalisin ko na sana ang kumot ko. Pero nangyari na naman. Narinig ko na naman na may sumitsit. Pero ngayon, mas malapit. Sobrang lapit. Para bang nasa tabi ko o nasa tabi ng aking tainga ang mukha nito. At parang nararamdaman ko ang hininga nito habang nasa ilalim ako ng kumot.
Natakot ako ng husto. Tinapon ko ang kumot. Tumalon mula sa kama ko. Kinuha ko ang power bank at smartphone ko ng mabilis. At pinuksan ko agad ang pinto. Tumakbo ako ng matulin papunta sa main door at pinuksan ang gate ng unit at tumayo sa tabi ng elevator. Napagtanto ko na hindi ko ito magagamit dahil sa blackout. Tanging exit stairs lang ang magagamit ko kung bababa ako ng gusali mula 21st floor. Kaya nakatayo lang ako doon. Iniilawan ang gate. Tinitignan ang main door. Bigla akong nagulat at nanlamig na makita kong ang bahagyang nakabukas na main door ay bumukas ng tuluyan ng napakalakas na para bang may sumipa nito. Parang may nagmamadaling dumaan pero wala akong makita. Sa sobrang takot ko ay napaupo ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pinikit ko ang aking mga mata at tinakpan ang aking muka. Tapos biglang bumukas ang ilaw. Bumalik ang kuryente at gumana na ang elevator. Kaya tumakbo ako papasok sa elevator. Lumabas ng lobby ng kondo at nanatili muna kasama ang mga gwardya habang ikwinento ko ang lahat ng nangyari. Kaya sinuri ng ilan sa kanila ang aming unit. Ngunit wala silang nakita o napansing kakaiba doon. At maayos naman ang lahat. Ang pinto at gate ay nakasara rin pagdating nila. Pero di naman nakalak, kaya nakapasok sila sa unit. Pagkalipas ng ilang oras, dumating na rin ang mga kasamahan ko sa unit na yun. Ikwinento ko sa kanila ang lahat ng nangyari at napagpasyahan namin. Bumalik kami sa unit at magpalipas ng natitirang gabi o umaga na magkakasama sa sala. Hindi na muling nangyari ang insidenteng yun. Pero sa susunod na mag-anunsyo sila na mawawalan ng kuryente dahil sa maintenance, ay hindi muna ako matutulog doon. Dahil ayokong maranasan ulit na tawagin ka o sitsitan ka ng isang nilalang na di mo nakikita. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang inyong Kuya Choleng. Magpapaalala, tumingin sa paligid, baka may matang nagmamasid.